Magkano nga ba ang kitaan sa rental property business? Actually, depende yan. Anong klaseng rental property ang meron ka? Meron kasing apartment na per month ang rate. Yan yung pinakamabagal na cash flow. Usually, halimbawa dito sa Lucena City, ang ganyan, two-story na apartment is ang kitaan per month is 9,000 to 10,000. And then, meron namang pangalawa is yung boarding house or bed space. Yan, mabilis-bilis yung cash flow compare sa apartment. Ang usually bed space is 3,000 per tao per month. So kung meron kang each room mo is 4, ang kasya, halimbawa dito sa unit ko, meron ako pwedeng kasya sa isang room ay 8. So sabihin mo ng 3,500 times 8. So ganun yung total na kita mo per month. And then, meron namang transient house, katulad nung sa akin. Ito, per night naman yung rate dito. So, sa akin, depende kung ilan yung mag-i-stay sa bahay. For example, 2 packs. 2 packs, 1 AC room lang yung gagamitin nila. Ang rate ko dyan is 1,500 per night for 22 hours stay. And yung iba, kung maganda yung location nila, like for example, sa Manila, cost ng rate nila is 3,500 per night. Para sa akin, depende talaga kung ano ba ang target market mo. Yung target market ko naman kasi hindi ganun ka high-end talaga, yung saktuhan lang. Yun ang nagwo-work kasi sa negosyo ko, yung ganung market. So pag pinaganda mo sobra yung unit mo for 2 packs, like ako maniningil ako 3,500 for 2 packs, I don't think they will stay in my unit. I'm not being negative because walking distance lang dito sa akin yung mga malalaking hotel. And yung mga malalaking hotel, ang rate nila is ranging ganon, 3,000 to 3,500. Hindi yun yung gusto kong pasukin na market. Kaya hanggang dito ako sa rate na to. Magtataas man ako, I need to improve din yung unit. So I need to invest more sa improvement, like example, maglalagay ako ng water heater. Syempre, pag naglagay ako ng water heater, mag-i-increase pa yung unit ko. And then, pag naglagay pa ako ng ibang appliances like television and then Netflix, I will increase again my unit. So, mamahal talaga. If ganun ang gagawin ko, I will try small muna. Gapang muna, tingnan ko kung papatok ba siya. Kasi kung hindi, babalik na naman ako sa ganitong rate. Mababa ulit. So, ang importante is mabilis yung cash flow. Ano pang kasunod is commercial space. Syempre, pag commercial space, mas mahal to. And per month yung rate. Usually, pag commercial, pag dito sa Lucena City, along the highway, mga 15,000 yung per month yung rate. 15 to 20,000. Depende kung gaano kalaki yung commercial space. So, mga ganun yung rentahan. So, pili ka kung ano ba yung prefer mo na rental property business na sa tingin mo rin ay papatok dyan sa lugar nyo. So, depende kasi sa location. Katulad sa akin, dito ako sa Lucena City at malapit ako sa National Highway, kaya may market yung transient house business ko. At isa pa, ito lang naman ang natatanging negosyong tinututukan ko. Kaya napapagana ko rin na maayos. Kasi matrabaho tong negosyo to sa marketing, sa sales, and operation. So marami akong oras para gawin yan. Kaya napapagana ko. Pero syempre kung wala kang oras, maaaring ang bagay sa'yo is yung apartment business na per month yung rate or yung boarding house. Or kung malapit sa National Highway yung sa'yo, katabi mismo, commercial space, yung mas maganda sa'yo. So, pili ka ng naaayon sa location mo. By the way, I'm Len Hagoba. Ako nga pala yung owner ng mga rental property. Ito yung mga unit ko, transient house business. Dito yan sa Lucena City. So, kung may question ka, comment ka lang dyan sa baba. And join ka sa group na binuo ko. All about rental property business. Yan, magsama-sama tayo dyan. Magtulungan tayo para mas matuto. At kung may question ka, pwede ka rin magtanong doon sa loob ng group. Nandun din yung mga landlord na katulad natin. Bye for now!